Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Rick, taga Cavite. Itong kwento ay karanasan namin ng mga kaibigan ko nang minsang pumunta kami sa isang abandoned village dito. Sinasabing haunted ito at dating tapunan ng mga bangkay. Napagtripan lang talaga naming magbabarkada na pumunta doon. Mga 2011 yata yon. Nasa high school pa lang kami. Walang magawa at sobrang curious kung talagang nakakatakot talaga. Wala kaming dalang cellphone noon, kundi tanging flashlight lang at digital camera. Basta, trip-trip lang talaga ang pagpunta namin sa lugar na yon. Unang tapak pa lang namin ay medyo creepy na. Sobrang tahimik at parang may mga matang naatingin sa amin sa bawat kabahayang nadadaanan namin. Magdadapit hapon na yon at sinadya namin na magpaabot ng dilim. Tapang-tapangan kumbaga. Wala naman kaming ginagawa nun kundi maglibot at magtingin-tingin sa loob ng mga inabandonang bahay. Nagtawanan pa kami dahil parang kalokohan lang yung mga sinasabi nilang may nagpaparamdam. Hanggang sa magkayayaan na lang kaming umuwi nun. Medyo malayo-layo na rin ang nalalakad namin. Nang biglang magsalita nun yung isa naming kasama. Apat kami nagmagaling na pumunta sa lugar na yon. At itong ang kaibigan namin si Edgar biglang napasabi na parang may sumilip daw sa bintana. Alam naman naming lahat na walang ibang tao doon maliban sa amin. Kaya pinagbabatukan namin siya, sabay tawanan. Pero sabay-sabay din kaming napahinto nang bigla kaming nakarinig ng pag-iyak. Yung iyak na para bang nagmamakaawa o humihingi ng tulong. Di ko lang matukoy kung galing ba yon sa isang babae o bata. Basta, sobrang nakakaawang pakinggan. Nagpalinga-linga pa kami dahil baka may ibang tao nga na naroon. Patuloy naming naririnig ang pag-iyak, pero iba na yung pakiramdam ko nun. Kinikilabutan na ako dahil yung boses ng umiiyak ay parang nag-iiba na. Kaya imbis na hanapin namin at tulungan kung sino man yon, ay nag-unahan na kami sa pagtakbo paalis sa lugar. Alam kasi naming wala talagang ibang naatira doon at yung narinig namin ay isa na palang multo. Hindi nga namin naisip na baka may pulubing naatira na doon. Pero kasi nakakatakot talaga yung lugar. Isa pa, nung pauwi na kami, iba na yung aura ng dinadaanan namin. Di tulad ng papunta na parang wala lang. Madilim na kasi noon at tahimik. Sabi pa nga nila na parang may sumisitsit sa amin. Sa totoo lang, iba na ang itsura ng lugar kapag madilim na. May parang kakaibang mga huni o tunog na kaming nadidinig. Parang may nagkakalabugan na nga rin noon sa loob ng bahay. Ang higit na nagbigay takot ay nang makarinig kami ng biglang pagsigaw ng babae. Takbuhan talaga kami palabas ng village na yon. Naalala namin na may dalang camera yung isa naming kasama na si RJ at pinagkukunan niya ng pictures yung mga nadadaanan naming bahay. Sa bahay na nila namin yung chinek. Wala namang kakaiba sa mga kuha nung papunta pa lang kami. Pero doon kami kinilabutan ng pauwi na. Pinagkukunan pala niya yung nadaanan namin pati na yung sa likuran namin habang naglalakad. Malinaw sa kuha niya na may usok na parang figura ng tao ang naasunod sa amin. At sa bawat kuha niya ay papalapit yun ng papalapit sa amin. Hanggang sa may kuha kami na andoon na yung usok sa tabi niya. Korting tao talaga yon na parang isang lalaki. Napamura kami sa takot at sinabi namin sa kanya na burahin na niya ang lahat ng mga pictures. Pero hindi pala niya binura at pinakita pa niya yon sa iba. Nang sumunod na araw nga ay nag-aya siya ng ibang kasama para bumalik doon sa abandoned village at kunan ulit ng pictures ang lugar. Di namin alam kung anong balak niyang gawin sa mga litratong yon. Pero wala sa mga litrato ang naranasan nila nang bumalik sila. Bigla raw bumigat ang pakiramdam ni RJ at parang may yumakap daw sa kanya na malamig. Di nga namin alam kung maniniwala kami sa mga kwento niya. Ang sabi kasi niya, bigla raw dumami yung tao sa village na yon, samantalang iilan lang naman daw sila na naroon. Pero ang pinagtataka daw niya ay parang hindi gumagalaw ang iba
at naatitig lang sa kanya. Nang marinig niya daw ang pagtawag at maramdaman yung mahinang pagyugyug sa kanya ng kasama niya, parang doon pa lang daw siya nahimasmasan. Wala na raw yung mga taong nakita niya. Kinilabutan siya ng husto dahil alam niyang hindi totoong mga tao yung nakita niya o hindi niya alam. Ilang araw nang hindi lumalabas ng bahay noon si RJ. Ang sabi kasi ng nanay niya, natatakot daw itong lumabas, kaya pinuntahan na lang namin siya sa kanila. Ang sabi niya noon sa amin, kahit saan daw siya tumingin ay nakikita niya yung mga taong nakita niya sa abandoned village. Parang sinusundan daw siya ng mga ito. Tinanong ko siya kung binura ba niya yung mga larawang nakuha niya nung nasa village kami. Hindi pa nga raw at marami pa daw siyang kuha na nasa camera niya. Sinabihan na namin siyang i-delete yun dahil baka isa yon sa dahilan kung bakit hindi siya pinapatahimik ng mga naramdaman at nakita niya. Dinilit naman niya yung mga pictures. Kahit papaano, gumaan-gaan yung pakiramdam niya matapos yun. Pero yung takot, andoon na talaga. Hindi na raw siya babalik sa village na yon. Maski nga kami na konti lang ang naranasan, ay hindi na talaga babalik doon. Buti na nga lang at hindi kami sinundan ng mga kaluluwa. Pero hindi ko rin alam. Matagal-tagal na rin naman tong nangyari at okay naman kaming magbabarkada. Ito palang abandonadong village na tinutukoy ko ay bagong gawa lang mga 20 years ago, pero inabandon na din taong 2005. Bungalow type lang yung mga bahay dito. At ayon nga sa mga kwento, dati raw talaga dahil nga abandonado ay naging tapunan din ng mga bangkay. Siguro yung mga nasa Cavite o malapit dito, malamang ay alam nyo to. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Sana ay mabasa ninyo. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners at subscribers ng channel. Ako si Abby, taga Dasma. Itong kwento ay tungkol sa karanasan ng lolo at lola ko na naikwento nila nung nasa high school pa lang kaming magpipinsan. Isa kasi sa pinananabigan namin noon bago matulog ay ang mga kwento nila lola. Kahit nakakatakot ay nasisihan kami kapag nagkukwento na siya. Taga Quezon Province ang lolo ko, tapos taga Laguna si lola. Panahong 70s to 80s daw ay nagkaroon ng opportunity ang ilan na makalipat sa mga libreng pabahay ni Marcos. At dahil ilan sa mga kamag-anak nila ang naatira sa Cavite, pinasya daw nilang kunin ang libreng pabahay dito sa Dasma. Isa raw sila sa nabiyayaang magkaroon ng libreng bahay mula kay Marcos. Bigay na daw ang lupa sa Dasma. At laking pasalamat nila dahil napili nga sila. Kaya agad silang lumipat kahit nakasanayan na raw nila ang buhay sa maliit na probinsya. Medyo nahirapan pa silang mamuhay noon dahil magsisimula ulit sila sa bagong lugar. Buti na lang daw at masipag sina lolo. Matagal na rin daw ang pangarap nilang maatira sa malaking lungsod kahit na may maiiwan silang bukid. Magsisipag-aral na rin daw kasi noon sina tatay. Parang lungsod daw katulad ng Maynila ang inaasahan nila. Pero hindi raw pala ganoon ang nasilayan. Maliban sa hindi pa sementado ang lugar ay puro talahib pa ang daanan. Sobrang mapuno pa raw at lubak-lubak ang daan. Malalayo din ang mga kabahayan na atulad din daw yata nila ay binigay din ng gobyerno. Nang mga panahon na yon ay bawal pa raw magpagabi sa daan dahil nga sa martial law. Hindi pa uso noon ang mga streetlights at sobrang dilim na sa gabi. Nakakatakot daw na lumabas dahil maliban sa maraming sundalong nakabantay ay may mga ligaw rin na kaluluwa. Kwento ng lolo ko noon, minsan daw ay parang may nakikita siya naglalakad na sundalo na parang estatwa at hindi raw lumilingon. Diretso lang ang tingin nito. Parang naalutang ito at tila tumatagos-tagos lang. Bigla na lang daw itong nawawala. Saka na lang nila nalaman
na yung lupang sakop ng mga libreng pabahay na yon ay dati raw palang tapunan ng mga patay. Pero dahil kakalipat lang nila, ay mas minabuti na lang daw nila na hindi na maglalabas pagsapit ng dilim. Naalala kong kwento ni Lola na sa tuwing maggagabi na, simula nang lumipat sila ay may iba nang nangyayari. Halos gabi-gabi raw pagtapak ng madaling araw ay may naririnig silang parang naghahatak ng kadena at malalaking bakal. Parang kinakaladkad daw yun sa kalsada. Naririnig daw nila yun pero hindi na lang daw nila pinapansin dahil sa takot. Ang nakahihindik pa ay pabalik-balik itong naglalakad na para bang hindi napapagod. Sinisilip naman daw yun ni Lolo pero wala siyang nakikita. Dinig na dinig niya lang ang pagbagsak ng hatak-hatak nitong parang kadena. May naikwento rin noon si tatay. Binata na raw siya noong mga panahon na yon at wala ng martial law. Madalas daw magkaroon ng sayawan sa ibang lugar lalo na sa bayan. Hindi raw sila pinapayagang umalis ng gabi kaya naman tumatakas daw sila. Nagsimula na rin daw kasi silang humanga noon kaya nasasabik silang makita yung mga crush nila sa sayawan. Nauso daw noon ang pagdaan sa bintana which is naranasan din daw ni na Lola. Pauwi na raw sila ng madaling araw, lagpas 12:00 na yon nang maarating siya ng bahay. Uso pa raw noon na nasa labas ng bahay ang banyo at yung lababo na yari pa sa kawayan o kahoy. Meron daw silang bakod doon na yari din sa kawayan at ang daanan ay nakaharap sa banyo nila sa labasan. Dahil sa nangangati daw siya noon, ay pinasya niyang magbuhos. Papasok na raw siya ng banyo nang mapansin niyang may dumaan sa harap ng bakod nila. May bigla na lang daw dumaan na isang figura na parang lalaking naaputi. Nagtaasan na raw ang mga balahibo niya sa nakita. Lalo siyang nangilabot nang mapagtanto na parang wala yung ulo. Sinundan pa niya raw ito ng tingin pero bigla na lang daw yun nawala. Inakala pa nung una ni tatay na nanggaling lang din yon sa sayawan. Pero wala naman daw siyang nakitang may ganoong suot. Sigurado daw siyang parang kasuotan yon ng isang pari. May kwento din si tita na ate ni tatay. Gabi na raw noon nang umalis siya ng bahay para sana bumili ng pandikit para sa assignment nito. May nakasalubong daw siyang babae na nakaitim ng suot. Nakayuko pero hindi na lang pinansin ni tita. Nang maalagpas na raw ito sa kanya, ay napansin niyang parang ang bilis nitong maglakad. Flashlight lang daw ang daladala ni tita. Hindi raw niya sinasadyang balingan ito ng tingin sa likod at tutukan ng flashlight. Halos manlaki daw yung mata niya nang mailawan ang bandang paanan nito. Hindi raw kasi yon sumasayad sa lupa. Gusto na raw kumaripas ang takbo ni tita pero hindi raw niya maihakbang ang mga paa. Saka lang daw siya nakakilos ng maigi nang makarinig siya ng nagsasalita sa unahan. Inilawan siya nito at nakita niyang tindera yon ng tindahan at mukhang magsasara na. Saka pa lang daw niya naihakbang ang mga paa. May karanasan din daw si nanay doon sa tirahan nila lolo na mag-asawa na sila ni tatay at pumisan sila. May naging kaibigan daw siyang kapitbahay na pangalanan nating Tia Rosa. Pinagbubuntis daw noon ni nanay si kuya na panganay namin. Medyo maayos na raw noon ang bahay at may mangilan-ngilan rin pagbabago. Maayos kasi ang naging trabaho ni tatay kaya napaganda niya ng kaunti yung bahay. Nakasanayan na raw noon ni nanay na gabi na magtapon ng basura. Nakasanayan din daw niya na ganong oras umuuwi yung si Tia Rosa galing palengke dahil nagtitinda ito ng isda. May dumaan daw noon at katulad daw ng mga sinusuot ni Tia Rosa ang suot ng babae. Kaya inakala talaga noon ni nanay na siya yon. Binati niya raw ito at sinabing ginabi ulit yata siya. Sa pagtataka raw ni nanay ay hindi na siya nito pinansin at dire-diretso sa paglalakad. Tatalikod na raw sana siya nang mapansin niyang parang walang paa si Tia Rosa. Inulit pa raw niyang tingnan yon. Wala raw talagang mga paa yon. Kaya kumaripas siya ng takbo papasok ng bahay. Puntikan pa nga raw siyang mabangga ng pinto. Nagulat na lang daw siya nang biglang pabagsak yung pagsara ng pinto.
Hindi naman daw niya yon nagalaw at walang tao. Napag-usapan daw nila yon ni na lolo at sinabihan na lang siyang huwag nang papansinin dahil mas lalo lang silang magpaparamdam. Siyempre Sir Bob, hindi ako magpapahuli sa experience. Nasa high school ako noon at ako ang nakatoka sa mga hugasin sa gabi. Madalas, bandang alas 8 na kami noon kumakain dahil hinihintay pa naming dumating noon si tatay. Yung isang hindi nagbago sa pwesto ng bahay namin ay yung lababo. Sinemento lang yon pero nasa labas pa rin ng bahay. Mag-isa lang ako naghuhugas at panakanakang napapatingin sa may labasan at sa kalsada. Minsan kasi ay tumadaan ang kaklase ko doon. May poste na ng ilaw sa tapat namin. Pero minsan ay kumukurap-kurap yon. Sabi nga nila ay medyo nakakatakot daw dumaan doon kapag gayong kumukurap-kurap ang ilaw. Baka may bigla na lang magmakita. Saktong napatingin nga ako sa poste. Hindi siya kumurap-kurap at may nakita ako na atayo. Sa isip ko, para yung pulis o sundalo. Diretso lang ang tindig nito. Hindi yun gumagalaw kaya medyo natawa pa ako. Hindi ko napansin nung una yung buong itsura nito. Pamaya't maya akong napapatingin at ganoon pa rin ang posisyon niya. Ganoon na lang ang pagkataranta ko nang matitigan yun mabuti. Para kasi yung walang ulo. Yun ang unang naisip ko. Medyo lumapit ako noon sa may gate namin para matingnan mabuti. Napamura na lang ako dahil wala nga talagang ulo yon. Hindi ko pa natatapos yung hinuhugasan ko at napatakbo na ako sa loob. Sabi ko ay bahala na ang hugasin at kinabukasan ko na huhugasan. Nanginginig pa akong nagkwento kina Lola. Sabi naman ni Lola, tapunan daw talaga dati ng bangkay ang pinagtayuan ng bahay nila. Karamihan daw ay mga sibilyan, iilang sundalo at meron din taga-simbahan. Siguro ay hindi pa talaga matahimik ang mga kaluluwa nila kaya patuloy pa rin silang nagpapakita at nagpaparamdam. Sanay na kasi sina Lola sa ganon. Ang mabuting gawin na lang ay ipagdasal ang mga kaluluwa nila na sana ay mahanap na ang katahimikan. Nang mamatay sina Lolo at Lola ay ipinagbili na ni tatay ang bahay na yon. Tinayuan na nga ng subdivision o village yung lupaing yon. At ang pagkakaalam ko, paminsan-minsan kahit may mga naatira na ay may nagpaparamdam pa rin doon. Dito pa rin kami sa Dasma lumipat nun, pero mas malayo na dun sa bahay namin dati. Ito lang po Sir Bob ang kwento naming mag-anak. Sana po ay mabigyan nyo ng oras para mabasa at ma-narrate din sa channel. Hello po sa inyo Kuya Bob at sa lahat ng mga nakikinig. Itagoy na lang ako sa pangalang Jasmine from Pampanga. Itong story ay karanasan ng mama ko nung dalaga pa raw siya. Tawagin natin siyang Mama Josephine. 15 years old pa lang daw siya nang maranasan ito. Nung bata pa raw si Mama ay nakakaranas na siyang pakitaan ng multo sa mismong bahay ng lola niya. Siya ang panganay sa 8 magkakapatid. Palagi raw siyang sinasama ng lola niya sa bahay nito. Parang doon na nga raw lumaki si Mama at nanatili lang siya sa kanila nang mag-high school na. Nung andoon daw siya kina lola niya ay may nagpapakita sa kanyang bata. Nung una, akala niya ay kapitbahay nila. Nakikipaglaro ito sa kanya. Kaya lang isang araw ay nakita niyang gumapang ito pailalim sa higaan niya. Nang silipin ito ay wala na ito roon. Doon daw niya palagi napapansin na biglang nawawala yung kalaro niya sa tuwing pupuntahan siya ng lola niya sa kwarto. Nang mapagtantong hindi talaga tao ang nakakalaro niya ay nakaramdam siya ng takot. Nang minsan pinaalam siyang isasama ulit ng lola niya ay hindi na siya sumama kaya ibang kapatid na lang daw ang sinama ni lola niya. Nang mag-high school ay lumipat daw sila ng bahay sa Mexico, Pampanga.
Mga late 1970s daw yon nang tumuntong si Mama ng high school. Wala pa gaanong bahay malapit sa kanila. Marami pang bakanteng lote na karamihan ay may mga tanim ng saging at ibang puno. Matataas din daw ang talahib at mga damo. Natatakot lang daw noon lumabas sina Mama dahil balita sa buong lugar na napapadalas ang patayan at doon tinatapon ang mga bangkay sa bakanteng lote. Karamihan daw ay mga babae ang biktima. Madaling araw daw yon nang samahan ni Mama si Lola sa palengke. Maaga pa daw kasi silang nagigising noon dahil nagtitinda ang nanay niya ng mga ulam. Habang naglalakad daw sila noon malapit sa bakanteng lote, may napansin daw si Mama na babaeng nakatayo sa may unahan. Tapos, bigla na lang daw yung naglakad nang malapit na sila dito. Akala niya ay katulad na lang pupunta ng palengke. Nilalakad lang daw nila noon kahit ilang kilometro ang layo dahil bibihira pa lang ang sasakyan. Habang napapalayo na raw ang paglalakad nila, napansin ni Mama na yung babae ay unti-unting naglalaho hanggang sa tuluyan na raw maglaho sa paningin niya. Bigla raw siyang napahinto at napakapit sa braso ni Lola. Nagtaka raw si Lola kung bakit takot si Mama. Nauutal daw niyang sinabi kay Lola na nawala yung babae sa unahan nila. Nagulat din daw nung napatingin sa kanya si Lola. Sabay-sabing wala naman daw silang sinusundang babae sa unahan. Ang lakas daw ng kabog ng dibdib ni Mama nang mapagtanto niyang multo yung nakita niya. Parang ayaw na nga rin niyang sumama pa noon kay Lola. Sumunod niyang karanasan ay nung pumunta yung dalawang kaklase niya sa bahay. Yung sinasabi palang tapunan ng mga bangkay ay nasa tabi lang ng bahay nila. Bakanting lote yon na puro kasagingan at talahiban. May gagawin daw silang project noon kaya kailangan ng dahon ng saging. Kaya pumunta sila sa loteng yon. Medyo kinakabahan pa raw noon dahil baka may ahas. Pero hindi raw ahas ang nanakot sa kanila, kundi buto ng tao na inakala pa nila nung una na buto lang ng hayop. Pinulot pa daw yon ng isang kaklase niya, sabay tapon din dahil malaki yon kaysa sa pangkaraniwang buto ng hayop. Habang nasa labas daw sila ng bahay at gumagawa ng assignment, biglang napatingin daw noon si Mama sa bakanteng lote. Napatanong daw siya kung anong ginagawa ng babae doon sa talahiban. Nakatayo lang kasi yun doon. Agad naman daw nagsipagtinginan doon ang mga kaklase niya. Sabay na nagtanong kung nasaan yung sinasabi niyang babae. Simula daw nang makita niya yung babaeng nagbumulto, gabi-gabi na siyang nakakarinig ng parang may umiiyak sa labas ng bahay nila. Nang sinilip niya raw yung kwarto ng mga kapatid at magulang niya, ay mahimbing naman daw silang tulog. Minsan daw noon, nagigising na lang siya bigla na may naririnig siyang sumisigaw ng tulong. Agad naman daw siyang bumabangon para hanapin kung sino yung sumigaw. Pero sa pagtataka ay wala naman. Ang labis na nagpakilabot kay Mama ay yung babaeng nakaputi na walang ulo doon sa asagingan. Nauna daw siyang nagising noon kay Lola at nag-aayos na siya ng mga bayong na dadalhin nila sa palengke. Lumabas daw siya saglit para itapon yung basurang naiwan sa bayong. Nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagsitsit, nagpalinga-linga siya sa pag-aakalang may tumatawag sa kanya sa labas ng bakuran. Pero ganoon na lang ang naramdaman niyang takot nang makita ang isang figura ng babaeng nakaputi na naatayo sa may kasagingan. Doon daw nagmumula ang pagsitsit. Napatili daw talaga siya lalo at nakita niyang wala itong ulo. Kadaiyak siyang pumasok ng bahay. Saka lang daw nagising sina Lola. Yung pairamdam daw niya noon, sobrang gaan at parang namamanhid yung buong katawan. Hindi daw niya maramdaman yung ulo niya at talagang nagtayuan ang mga balahibo niya. Nabahala na nga daw noon sina Lola dahil napapadalas na ang pagpapakita ng mga multo kay Mama. Nalaman nila ang kwento tungkol sa lugar. Naging tapunan ng mga pinapatay, ginagahasa at sinachap-chap na babae. Hindi lang daw nila alam kung mga Hapon ba ang may gawa nun o mismong mga kapwa Pilipino din. Noong mga panahon na yon ay may martial law na rin, kaya hindi nila alam kung saan talaga nang mula. Simula din nun,
Hindi na sila naglalabas ng gabi at madaling araw. Paminsan-minsan ay nakakarinig pa rin si mama ng mga iyak, sigaw o paghingi ng tulong. Kaya lang ay dumalang na lang yon nang malagyan na ng ilaw ang bakanting lote. Dinasalan din daw nila yung lupang yon para sa ikatatahimik ng mga kaluluwa. Hindi raw sila matahimik dahil sa karahasang sinapit nila, kaya sila bumabalik-balik daw. Hanggang dito na lang po ang kwento, Kuya Bob. Maraming salamat po sa oras. Hello po sa lahat, lalo sa inyo, Sir Bob. May kwento sana akong gustong ibahagi para sana sa channel nyo. Tungkol ito sa isang sementeryo dito sa amin sa Antique. Tawagin na lang akong Fidel. Itong kwento ay karanasan ng tatay ko nung binata pa lang daw siya. Medyo nakakatawang nakakatakot itong kwento ni tatay. Nakakahiligan daw nilang mga magkakaibigan na gumala sa kung saan-saan at maghanap ng mga mapaglalaroang gagamba. Madalas daw ay sa mga kakahuyan at masusukal sila naghahanap. Minsan naman ay nakakaabot sila sa sementeryo. Iilan din daw silang magkakaibigan na magkakasama nun, kaya hindi sila nakakaramdam ng takot. Maliban na lang kapag inabutan pa daw nilang gising ang mga magulang nila. Katakot-takot na sermon. Isang gabi, naghanap sila ng gagamba sa sementeryo. Medyo mapuno pa daw nun at kakaunti lang ang mga puntod. Habang nag-iikot-ikot sila, ay may bigla silang narinig na umiiyak. Iyak ng isang babae. Hinanap daw nila kung saan galing yon. Nang may makita silang isang babaeng umiiyak sa harap ng isang puntod. Saglit lang daw nilang tiningnan yon at hinayaan na. Baka iniiyakan nito ang namatay sa puntod. Ang pinagtataka lang daw nila ay nang humarap sila sa isang puntod na nasa unahan, andoon na naman daw yung babaeng umiiyak. Yung iyak daw nun ay mahina, napaputol-putol. Napailing na lang daw sila. Kung bakit daw gabi na sila nagsipagbisita sa sementeryo. Naglakad na daw sila noon palayo. Pero doon na sila natakot nang sa madaanan daw nila ang isang puntod ay andoon na naman yung babae. Biglang nagsabi daw noon yung isang kaibigan ni tatay. Hindi raw normal yung nakikita nila. Lalo na yung mga babaeng nakita nila sa iba't ibang buntod ay iisa lang. Bigla na lang daw kumaripas ng takbo at nagsipagsunuran na rin si tatay. Nagkahiwa-hiwalay sila. Yung isa pang araw nilang kasama ay napaihina sa salwal dahil sa sobrang takot. Nagkandaiyak naman daw yung isa na nagtatawag na ng mama. Medyo nanginginig na raw sa takot nung si tatay at muntik na rin siyang mapaihi sa gulat. Bigla raw kasi sumulpot sa likuran niya yung isang kasamahan nila. Nagtatakbo daw silang lumabas ng sementeryo. Doon na sila nagkita-kita sa bahay ng isa nilang kaibigan. Mag-aalas 10 na raw noon at nagsipag-uwian na raw sila. Maayos namang nakauwi si tatay. Ang mas takot daw umuwi ay yung isang kaibigan nilang padadaanan ng sementeryo pauwi sa bahay nila. Sinabihan na lang din nilang kumaripas ito ng takbo dahil takutin silang ihatid ito. Ganoon na nga ang ginawa nito. Kinabukasan ay nagkita-kita silang magkakaibigan. Pero wala daw yung kaibigan nilang umuwi malapit sa sementeryo, kaya pinuntahan daw nila ito. Napag-alaman nilang nagkasakit ito. Naatalokbong ito ng kumot nang pasukin nila yung kwarto. Nagulat at muntikan pa daw itong magwala ng gulatin nila. Grabe daw ang pagpupumiglas nito. Kundi pa raw sinabing sinatatay yon, ay hindi pa raw ito huminto sa pagpupumiglas at pag-iingay. Nang makita sila nito, ay nagsimula na itong mag-iyak tawa habang nagkukwento. Tinakbo nga raw niya ang pag-uwi para hindi gaanong matakot. Pero pagdaan niya sa sementeryo, bigla na lang may sumitsit, kaya napahinto siya bigla. Pagtingin niya sa loob ng sementeryo, ay sinalubong din daw siya ng napakaraming multo. Hindi naman daw yun masyadong malinaw dahil para lang silang aninong nakaputi sa madilim na parte ng sementeryo.
Parang silhouette ba na hindi naggagalawan. Ang masama daw nun ay hindi na niya magawang tumakbo. Kahit anong pilit niyang ihakbang ang mga paa ay hindi raw nito magawa. Para daw siyang binabangungot nun. Buti na lang talaga at narinig niya yung matinis na boses ng nanay niya na tinatawag siya. Doon daw siya parang natauhan. At tulad ng inaasahan nila sa mga magulang kapag nauhuli, katakot-takot na sermon at palo ang inabot niya. Tinakot pa daw sila noon ng mga kaibigan nila na baka sa susunod ay sila na ang itapon doon sa sementeryo. Hindi ba nila alam na bago yun maging sementeryo ay dating tapunan daw yun ng mga patay noong unang panahon? Natakot sila pero mas nangibabaw yung katigasan ng ulo. Pero iniwasan na rin daw talaga nilang mapunta doon sa sementeryo. Ilang gabi na rin kasi silang hindi pinapatulog nang nakita nila doon. Parang naririnig pa nga nila yung iyak ng babae at para bang kahit saan daw sila magpunta ay nakikita nila ito. Nung tanungin ko si tatay kung anong itsura ng babae sa sementeryo, nakakapagtaka daw dahil hindi niya matandaan. Ang alam lang niya, may kaputian ito pero parang malabo yung muka o baka talagang hindi na niya maalala. Ito lang po muna ang kwento Sir Bob ng tatay ko. Next time, magsasend ako sa inyo ng sarili ko namang kwento. God bless sa inyo.